for deploy na yan po sa mga kanya-kanyang station, no, from Calamba, Laguna hanggang Alabang. O tapos sa Alabang kung saan pang lugar nila i-deploy. So yan, maraming salamat. Hanggang doon po yan guys, ayan oh. Yan, nandito lang ako sa taas ng aming project kaya nakitang-kita natin yung mga galawan nila rito. Ngayon ulit lang tayo nakapag-update kasi nga hindi tayo nakapunta ng EDSA ngayon. So ito muna yung ating yan, meron mga silang parang ayan oh, binababa nila na ano yan, molde ng ginagawa nila, yan binababa nila. Malawak to guys, itong ano na to, yan hanggang dun yan sa may dulo. Yung likod po niyan ay SM na ng Santa Rosa, Laguna. Yan yan oh, yan, oh. Hanggang dyan po yan, puno na po yan hanggang dito sa may area natin. Lalagyan nila yan kasi meron silang open area yan. Hanggang dun po yan, hanggang dun sa area na yan, yan. Yung kanilang area. Guys, magandang araw sa inyong lahat. Update tayo din sa warehouse ng Santa Rosa, Laguna ng PNR. Ayan, ang dami na nilang finish product na concrete, ano yan oh, yung pinaka junks box ng ano ng daanan ng train. So andito no nakatambay. Marami na hanggang dyan yan sa likod ng warehouse nila yan guys. Maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong pagsubaybay no sa aking YouTube channel. No, ano muna tayo? Pass muna tayo kay Inday Sara. Dito muna tayo, update muna tayo sa mga government project. Ayun, sana no tuloy-tuloy yung kanilang pagkukumpuni ng ating mga release ng tren dito sa kahabaan ng Metro Manila sa mampanig ng ating lugar. No, napapansin kasi natin mga kababayan natin na ano, pabagal na ng pabagal yung ganitong proyekto kasi nga po hindi na si Tatay Duterte yung nakaupo ngayon na presidente. Si Bongbong Marcos na po, no. Nawawalan na ng parang nawawalan sila ng interest na halos hindi na ituloy yung mga ganitong project kasi nga po yung budget parang nagkakawindang-windang na rin, no, dahil dito sa mga nakaupo sa gobyerno natin, lalo na kay Martin Romualdez, no. Yung ganitong proyekto nawawalan na ng ano, parang kumbaga sa tubig lumalabo na, no, lumalabo na yung ganitong proyekto na iniwanan ni Tatay Duterte. Samantalang nung pong nakaupo si Tatay Duterte, napakabilis po ng movement ng ganitong proyekto natin, no. Halos araw-araw nasa media to, pero ngayon hindi wala na, hindi na nila to pinapansin, no, sa media, no. Nakataon na lang sila doon sa ating Vice President na ma-impeach. Talagang gustong-gusto nilang mawala sa pwesto si Inday Sara, no, para makuha nila yung gusto nila sa gobyerno. Pero wag kayong mag-alala guys, hindi papayag ang taong bayan na basta-basta lang mawala po si Inday Sara sa kanyang pwesto, no. Yan po, si Inday Sara lang po yung may malasakit sa ating bansa, no. Yung mga iba nating mga nakaupo, hindi ko naman po nila lahat. Talagang ano na, parang wala na silang pakialam sa taong bayan ng pagkaganitong proyekto. Gusto nila sila lang mamuno, no, sa ating bansa. Pahirap na yung ating bansa, palaki ng palaki yung mga gastusin, pero yung sweldo ng tao hindi, walang improve. Hindi sila nagko-concentrate sa mga ganong proyekto na palakihin yung mga sweldo ng ating mga kababayan. Ang gusto lang nilang palakihin yung mga kanilang gustong mangyari kasi nga sila yung mga nakaupo sa gobyerno. Yan, Martin Marcos, Lisa Marcos, sino pa, may marami pang iba na talagang gustong patalsikin po si Inday Sara sa kanyang pwesto. Pero wag po kayong mag-alala, hindi nyo po kaya at hindi nyo kayang basta-basta lang na patalsikin si Inday Sara sa kanyang pwesto,
no, taong bayan po ang makakalaban nyo pag gumawa kayo ng hindi magandang hakbang. At doon naman sa mga vlogger ni BBM, nako po, Diyos ko naman, kung makapagsalita kayo sa ating Vice President, ganun-galun na lang, lalo na si Cecil Comment ba yun? Wow naman, Inday, ang laki ng kung anong laki ng bunganga mo, yun ang ano ng utak mo. Akala mo kung sino ka makapaghusga kay Inday Sara, no, parang meron ka mga ebidensya, no, para patawan, no, parang alam mo yung mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo, yung mga pagbitaw ka ng salita, diba? Kami nga mga vlogger ni DDS, hindi kami nakikialam sa sa inyong Pangulo eh. Tapos kung makabatikos kayo sa amin, ganun-ganun na lang, at meron pa kami daw mga kaso, eh di wow, kasuhan nyo na kami kung gusto nyo. O bakit yung mga vlogger ni BBM ba't walang kaso? Kami lang na DDS, dahil napanig kami sa katotohanan kay Tatay Duterte at kay Mama Sara. Kami lang yung may kaso, kayo wala. Di wow. Diba? Maraming salamat sa inyo guys. So update tayo dito sa warehouse ng Laguna. Itong ginagawa nila dito guys. Yan, dito sila nagpapabricate ng precast. Yan o, yung ano bang tawag dito, nakalimutan ko na guys. Yan yung parang dyan sa box ng yung dadaan ng train na yan. Ang dami na, haba na yan. Yan o. Dami ng na yan, for deploy na yan po sa mga kanya-kanyang station, no, from Calamba, Laguna hanggang Alabang, o tapos sa Alabang kung saan pang lugar nila i-deploy. So yan, maraming salamat. Hanggang doon po yan guys, ayan o. Yan, nandito lang ako sa taas ng aming project, kaya nakitang-kita natin yung mga galawan nila rito. Kaya ulit lang tayo nakapag-update kasi nga hindi tayo nakapunta ng EDSA ngayon. So ito muna yung ating yan, meron mga silang parang ayan o, binababa nila na molde ng ginagawa nila. Yan, binababa nila. Malawak to guys, itong na to, yan, hanggang dun yan sa may dulo. Yung likod po niyan ay SM na ng Santa Rosa, Laguna. Yan, yan o, hanggang dyan po yan, puno na po yan hanggang dito sa may area natin. Lalagyan nila yan kasi meron silang open area yan. Hanggang dun po yan, hanggang dun sa area na yan. Yung kanilang area. So maraming salamat po sa inyo. Sana bigyan ng pansin nito yung mga ganitong project para din po naman to sa ating mga kababayan. Hindi lang po ito para sa isang tao lang. Buong mundo po o buong Pilipinas po yung makikinabang sa ganitong proyekto. No, sana priority nito ni Mr. BBM. Hindi lang po kung ano-ano yung saan-saan lang po kayo nagpupunta. Na dapat po pangalagaan niyo yung taong bayan kasi yan ang nagluklok sa inyo. Huwag niyong baliwalain yung taong bayan. Pag yan po nagalit na talaga, pero naghihintay lang po ng signal yan, diba? Sana huwag kayong magaya doon sa tatay nyo, na kayo mismo yung magpapabagsak sa sarili nyo. Lalo na ikaw, Martin Romualdez, naku po, Diyos ko, baka hindi lang taong bayan yung makakalaban nyo, yung si Lord, nagmamasid-masid lang yan sa mga ginagawa nyo. So ayan guys, maraming salamat po sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, maraming salamat po doon sa mga new subscriber natin at doon sa mga old subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, napadaan kayo sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutang pindutin ang double touch nating bell para lagi kayong updated sa ating mga videong ina-upload sa aking YouTube channel. Hindi ko alam bakit binigyan ako ng copyright ni Tatay YT, samantalang original kong video yung in-upload ko lang naka-copyright tayo. Hindi ko alam kung ano yung doon policy. Binura ko na lang para good shot,
Yan, maraming salamat po sa inyo. At sana po ay huwag makalimutan, no, itong mga ganitong project ng ating Pangulo, no. Sana po ay bigyan niyo na ng pansin ito at napapansin na rin po natin mga kababayan na pabagal ng pabagal yung mga ganitong project, no. Bumabagal po yung movement nitong ganitong project, no. Ito lang po ay tatapusin na lang, inumpisahan na po ito ni Tatay Tigong. Sana po tapusin, no, ng maaga, halos maaga na 2025 yata yung ano nito, finish sa project nito. So next year 2025 na, sana yung mga binaklas namang release ng tren dito sa may parting Makati wala pa rin pagbabago, pero yung dito sa may parting Laguna, yan, meron mga movement kahit papaano, no, meron silang meron na itatayo mga poste para sa release ng tren. Ayan, meron na rin po na ilalatag at yung papuntang Bicol meron na rin pong gumagalaw. Sana yan ay mapabilis yung ganitong project at wag nating kalimutan, hindi lang po tayong mga kabataan ang makikinabang nito. Ito po yung halos panghabang buhay na nating papakinabangan ng ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang, nagpapaalam. Ayan, bye.